Hello po mga kaibigan, magandang gabi po ng Sabado. Ngayon po kasi ay mag-aalas 10 na po dito sa amin. Ngayon ay nandito po ako sa McDo at nasa harap ako ng biwa ko kasi kumain ako ng French fries at ah, ito hindi ko pa nakakain yung edamame con. Mamaya ko na po kakainin to at uunahin ko muna itong babasahin ko. Anyway po, napakahaba po. Dalawang linggo po akong hindi nakapag-audio, video. Ngayon, kasi nga po dahil nga sa malamig, tingnan niyo yung suot ko. Ang dami kong suot. Isa, dalawa, ilan ba suot ko? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima po ang suot ko. Ngayon, lumabas po ako kasi alam nyo naman, sabi ko naman sa inyo, ay first, second, third, fourth yung aking mga schedule ng bayarin. Ngayon po, dahil medyo kabisado ko na po yung bago kong gadget, inumpisahan ko po ngayon na mag-video dito. Kaya, pasensya na po kayo kung medyo malabo, bagay, pag malabo, magandang tingnan, po. Kasi po, kagigising ko lang. Kagigising ko lang din dahil ako ay may trabaho hanggang kaninang alas 7 ng umaga. Nag-start ako na ng trabaho yesterday, 9:40 in the evening. And then natapos po kami ng 7:10 kaninang umaga po. Ngayon ay kung pumasok po ako ng 20 ng gabi, umuwi ako ng 21. 7:30, nakauwi ako ng bahay, alam ko 7 na po hindi, nakauwi pala ako ng bahay mga na 9 na kasi syempre nagutom ako, napagod, at saka driver tayo ng train kagabi, schedule ko po, Toban ko po yon. So kapoy po yun, kapoy, pagod talaga. Ngayon ang ginawa ko po para makarelax, nagpunta muna ako sa aking favorite na restaurant dito rin naman sa harap ng biwa ko. Tapos ngayon sabi ko, total kabisado ko na tong gadget ko, pwede na ako mag-record, at saka 2 weeks din po ang bale na sayang sa pag-audio video ko ng record ng ating salita ng ating Diyos. Ngayon, nung pong una na medyo familiar na ako dito sa aking gadget, ang talaga pong purpose ko ay continuous yung revelation, kasi ang ganda ng revelation, di po ba? Yung revelation ni Jesus Christ na ginamit niya ang ating si San Juan, yung the youngest apostle of Jesus Christ, when she came down here. When he came down here, pagpasensyahan nyo na po, minsan yung lalaki nagiging babae at yung marami ko nagiging konti, yung konti nagiging marami, kasi minsan yung ating kutoba or salita natin naghahalo-halo na. Pero pag po na papansin ko agad na iko-correct ko naman. Kaya kung may mali po dyan na kayong makikita, nyo na lang po, tell me.
kung alin po doon. At saka narito po ako sa parking ng McDo kasi kumain nga ako. Iniharap ko po siya dito sa biwa ko. Kaso, maiba-iba naman ang view, ano po. Hiniharap ko po siya sa biwa ko or sa the biggest lake in Japan dito sa amin. Kaso, may nakaharang na building. So, medyo parang ano rin po, kasi kumbaga, nandito ako mismo sa harap ng building na to eh. Ngayon, yung pinakabiwa ko, nandito po siya. Tingnan nyo ha, pakikita ko sa inyo. Nandito po yung biwa ko. Ayun. Ayan, may mga... teka po ayun pala yung biwa ko. Ayun. Ayun, pa ganyan na lang. Yan. Andun po pala yung biwa ko. Ayan. Ang building po na sinasabi ko, ayan, nasa harap ako niyan. Kaya, ginawa ko po, I decided to dito na lang sa loob ng room ako. Ako na lang ang pagtiyagaan yung tingnan. Ang importante naman po yung babasahin ko. Kaya yun po ang ating gagawin. Ngayon po, yung pong sinasabi ko na ang babasahin ko sana ay continuation ko yung sa Revelation dahil kasi po yung 2 weeks na hindi ako nag-audio video due to po, ibig sabihin, yung 2 weeks na yon, lahat na yon nakikinig ako pag ako'y uuwi ng bahay, pag ako'y papasok pag ako'y papasok sa trabaho. Pero ang nakakatuwa po, suddenly ang lakas po ng wind, ng snow. Ayan wala pa naman pong snow sa baba. Pero kahapon pa po dapat yan nag-umpisa daw ngayon nakikita ko ang lakas ng lagbagsak ko. Pero mamaya ko na lang sa inyo pakikita yan. Unahin po natin itong ating purpose at ito po ang ating pagkain. Bagamat ako'y nabusog sa French fries large, mas higit po tayong mabubusog dito. Ang katawang lupa po natin at ang ating espiritu ang mabubusog dito. Kaya ito po ang uunahin ang gagawin ko. Kasi po nung continuation ko na schedule ko yung Revelation, kasi nga ang ganda na ang ganda po nung talagang makikita nyo yung mga bagay-bagay na nangyayari, nakasulat ngayon po meron pong ipinakita sa akin ng banal na spirito na naging focus ako doon para yun ang gawin ko ngayon sa pagbago kong sa after 2 weeks na hindi ako nag-audio, yung kumbaga yung aking welcome po sa pag-audio ko. Ito po, ang ganda po, Roma 8 po siya yung pong pinakita sa akin ng banal na spirito. Ganun po yun kapag ikaw ay may trabaho o alipin ka ng Diyos. Alipin po kasi ang tawag dito alipin ka ng Diyos para sa kanya mga purpose. So, purpose po ng Diyos ay malaalaman ng lahat ng tao ang mga kanyang kalooban. At makain nila sa kanilang buhay, maisabuhay nila. Kasi po, kung naririnig po natin na seek ye first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Yung po sinasabing seek ye first the kingdom of God. Hindi po natin makikita yon unless hindi tayo mag-repent, magsisi. Then, tanggapin natin ang Panginoong Jesus as our Savior and Lord and King. And then, continues the new life. Yun po. And then, while continuing the new life, we have to follow the rules. Sabi nga, kumbaga sa drivers, pag kukuha ka ng driver's license, first, follow the rules. Ang motto, ang system. Kaya po, kailangan nating mag-follow sa rule ng Diyos.
para dire-diretso ang presensya ng Diyos at makita natin yung dumating sa atin yung kanyang kaharian. Tapos po, pagdating po ng kanyang kaharian, doon na po natin makikita yung pagkilos ng Diyos at saka yung kanyang mga bagay-bagay na hinihiling natin na talagang eka nga po, imposible sa tao pero posible sa Diyos. Yun po, yung mga ganung bagay, makikita nyo po yun. Kaya po, kailangan natin ng seek ye first the kingdom of God para i-add ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Ganun lamang po yun eh. Sabi ko nga po sa inyo, like what I've said before, mahirap talaga. Kasi ako for almost 1992 eh. Nag-start ako ng Bible ko na magseryoso, 1992. Then, syempre, not 100% naman ako na may time na dahil nga kapag tayo sumunod ay nako, mag-o-overtime po ang kaaway. Sino po ba'y kaaway ng Diyos? Nakaaway din naman natin. Yung mga tumutokso sa Panginoong Hesus noon, yung tumutokso sa Panginoong Hesus palagi para pigilan siya sa kanyang gagawin. Kahit naman po anong tukso niya sa Panginoong Hesus, nagtagumpay naman ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Kaya naman ang Panginoong Hesus, yun din ang sinabi sa atin. Tandaan ninyo na kayo ay aking mga alagad at kung kayo ay susunod sa akin, sa oras na nililin lang tayo ng kaaway, ay i-rebuke natin siya, palayasin natin siya. By saying, by the blood of Jesus, and by saying, your Lord is Jesus Christ and Savior. Kaya po, kailangan natin yung ganon. Sa pamagitan po natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, makukuha natin yung mga aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya po eto, yung pinakita sa akin na babasahin ko itong Roma 8. Kaya nga po ako dito tumapat sa may poste na may ilaw eh. At ang lakas-lakas po ng bagsak ng UP, ng snow. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo yung ulan ng snow. Ayan, andito nga ako sa harap ng McDo eh Tingnan nyo po yung bagsak ng snow. Ayan, makikita nyo Ayan, ang lakas nga po ng hangin eh. Pero okay lang. Kasi kailangan kong magawa itong obligasyon ko sa Diyos. Yun po yun eh. At ngayon, itong aking camera na ginagamit ngayon na bago, ayan. Okay po yan. At least hindi nyo ako nakikita ang bagong gising. Ayan. Sisimulan ko na po at mag-pray po muna tayo. Roma 8 po yung babasahin ko, pero po yung ipinakita ng banal na espiritu sa akin, halos dun sa chapter 8 na yon, 2 verse lang po. Pero sa akin po, para mas maliwanag, ang pinakamaganda, babasahin ko po sa inyong lahat. Kasi ganun po ako, pagka merong inano sa akin na verse, na 2 verse, hindi naman po ako umaano ng tawag dito. Hindi po kasi ako bumabasa lang ng 2 verse. Ako po kasi ay pag bumasa ako ng verse, ang ginagawa ko po, buo. Para mas maliwanag. Kasi po, lakas ng snow. Hayya lalahura, hayya alla Yesu.
Hayya lalahura hayya alla Yesu. Hayya lalahura hayya alla Yesu. Hayya lalahura hayya alla Yesu. Yan po. Pampalakas. Pampalakas po yung binabanggit ko. Yesu, pangalan po ng ating Panginoong Jesus. At ito pong Roma, ito po pala, alam niyo po, nabasa ko na rin pala. Kasi ang dami ko na pong guhit. Ayan po, kung titingnan ninyo, ayan po, oh, ang kita nyo yung marking ko. Nasa na ba? Nasa na ba yun? Ay, talagang... Kaaway natin, oh, sandali lang eh. Pinapakita ko po sa inyo. Ito lang napunta dito. Nasa Roma ako kanina eh. Nasa Roma ako kanina. At napunta doon. Di mo, ayaw pong ipaano sa inyo ng ating kaaway. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka. Inuutusan kitang lumayas by the blood of Jesus at huwag mong pakialaman itong aking ginagawa. You have no right. Diba, tinalikod ko lang po yung aking Ang layo naman ang narating. Ayun. At taga Roma. Roma. Ayun. Ayan po, papakita ko sa inyo. Mayroon na akong marking eh. Ayan po, oh, punong-puno na eh, oh. Nakita ko eh, ayan, punong-puno, oh. Ayan, oh. Kita nyo naman, may kulay, di ba? Oh. Hindi ko po alam kung kailan ko po ito nabasa. Oh, ayan pa sa likod. Katunayan. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, pag ako nagbabasa ng Biblia ay ayoko nang paisa-isang verse. Lahatan pag ako nagbasa. Kaya po ito, babasahin ko na sa inyo ha, para po matapos natin ito. Roma. Babasahin ko po yung 8 hanggang, try natin kung hanggang makakailan tayo. Basta 8 muna tayo, umpisa. Pero dito po kasi yung inudyok sa akin ng banal na espiritu na basahin ko sa inyo. Pakinggan po nating mabuti kasi napakaganda. Pamumuhay ayon sa espiritu. Oh, maganda po pamumuhay ayon sa espiritu. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan po, binasa ko lang po yung introduction. Ngayon po, hindi pa pala tayo nagpe-pray, kaya po, sumisingit ang ating kalaban kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po siya mapalagay. At umiikot po ang puwit niyan eh. Sige po mga kaibigan, magpapasalamat po muna tayo sa buong maghapong ito. O Diyos naming Ama sa Langit, maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw na aming Diyos, Ama, Aba, Father,
our Jehovah, our Yahweh El Shaddai. Ikaw po ang aming tunay na Diyos na nag-iisa, ang kataas-taasang Diyos, Supreme God, na sumasalangit kasama ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po ay hinihiling ko po, Ama, ang aming ginagawang pagbasa ng ngayong ito, na ganun din po sa mga nakikinig na mga tinawag mo, ay abutin mo po sila at haplusin, kilusin ng iyong banal na spirito upang sila ay makaintindi or maintindihan nila ang lahat ng aking babasahin. At sa pangalan din po ng aming Panginoong Hesus, itinataas ko po ang aking pagbasa upang kanilang maalaman na ang mahalagang inudyok nyo po na aking mabasa para sa kanila sa 2 linggo ko pong hindi pagkakabasa, pag audio, ay ngayon po muli ay uumpisahan ko ang pag audio at ito po ang inudyok ng iyong banal na spirito na basahin ko sa kanila. Kaya naman po ako po'y masaya dahil nagkaroon ako ng time ngayon. Kahit po nasa labas ako, ay hindi ako mapalagay, talagang kailangang basahin. At salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nawa po ay maintindihan naming lahat ito at ganun din po ay maisabuhay namin sa aming buhay at ganun din po ay mailathala namin at maituro sa aming mga kapwa. Saan man kami naroroon, saan man sila naroroon, sa aming angkan, sa aming pamilya. Ama, ang lahat ay tinataas po namin sa iyo at maraming salamat. Masalamat po sa matagumpay na maghapong ito. At ganun din po ako, Ama, nagpapasalamat sa magdamag at maghapon na ito. Salamat po sa tagumpay kong trabaho kagabi at ngayon po ay muli sa isang maganda at matagumpay na araw na ito ay maraming salamat po. All glory and honor, praise, worship and thanksgiving, Abba Father, are all yours. Through your Son Jesus Christ, Father God, we are lifting our thanks for you and our honor. We love you, Father God, and ikaw lamang po ang aming sanggalang, ikaw lamang po ang aming provider, ang aming supporter, ang aming comforter. Maraming salamat po, Ama, sa banal na spirito na iyong kaloob. Muli po, all glory and honor are all yours through your Son Jesus Christ. Father God, we give you thanks and praise. Hallelujah. Amen. In Jesus' name, Father God, we thank you. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Kaya po, eto na po. Umpisahan ko na po, ulitin ko po muna sa umpisa. Kaya nga hindi na pamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ayan po, hinto ako dito.
Ang sabi po dito, ang mga nahuhumaling sa laman, ka-clarify ko lang po ano, ang mga nahuhumaling sa laman, sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit, so ibig sabihin po, ang mga namumuhay sa laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ano po ba yung mga bagay na ukol sa laman? Ito po yung mga material na bagay. Material na bagay. Sex. Sobrang taas ng buhay na gustong abutin. Panghuhula. Pangkukulam. Pandaraya. Panloloko ng kapwa. Pakikiapid. Pagsisinungaling. Yan po yung mga bagay na ukol sa laman. Mga material na bagay, pera. So, yung mga nahuhumaling daw po sa bagay na ukol sa laman, yung mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa bagay na ukol sa laman. O, yun po yun ang ibig sabihin. Ano po? Tapos po itong kasunod. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ayan. Maliwanag po. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng espiritu ay nagsisikap ukol sa bagay na espiritual. Ito na po yun. Ito na po yung ginagawa natin. Yung pakikinig natin ng salita ng Diyos at pag-aaral ng kalooban ng Diyos, yan po yung mga bagay na ukol sa espiritual. Kaya po, kailangan nating magsikap. Hindi po ba? Katulad ko po. Although ako'y buhay, sabi ko nga sa inyo, buhay ako physically, pero more on spiritually, pinagsisikapan ko po, katulad po nito, na magawa ko ang ayon sa kalooban ng Diyos, magawa ko ang gusto ng Diyos, magawa ko ang pagtulong kahit papano sa plano ng Diyos. At isa na nga po ito ay plano ng Diyos yung magandang buhay, buhay na walang hanggan. Pero paano? Paano yun natin makakamit? Makakamit po natin yun sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito na nga po yung buhay sa espiritual, yung aalamin natin yung mga bagay na ukol sa Diyos, ukol sa plano ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang batas ng Diyos? Yan po ang mga bagay na espiritual. So, okay na po yung paliwanag doon. Ano po? Kung meron po kayong tanong, isulat nyo na lamang po dyan, comment down below po. At atin pong sasagutin. Ngayon naman po, nakalagay dito, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. O ayan po, maliwanag. Yung mga nahuhumaling sa laman ay siyang daan para sa kamatayan. Way para mamatay ang isang tao. Hindi po literal na mamatay. Yung mamatay yung buhay siya pero patay siya sa espiritual. Buhay ang kanyang physically pero patay ang spiritual niya. Spiritually dead siya, ganun po. Yun po ang ibig sabihin dito. Kaya, ang tawag po ng Diyos doon ay patay. Although nabubuhay ka, tapos ang iyong buhay, ang katawan lupa mo ay puro sa laman, puro ukol sa laman. Ang turing po sa iyo ng Diyos doon ay patay.
ang tawag sa salita ng Diyos doon ay patay. Patay ka sa spiritual. Kasi ang ating Diyos po ay espiritu. Patay ka sa spiritual. Ay mahirap po yun kapag patay ka pagka physically alive ka, patay ka spiritually, mahirap po yun. Kasi pag patay ka spiritually, buhay ka lang sa laman, yan po ang lahat ng tawag yan, lahat ng passes ay kayang-kayang gawin ni Satanas, or lahat ng gustong gawin ni Satanas sa buhay ng isang taong nasa ukol lang siya sa laman ay magagawa niya. Kasi hindi siya tinitingnan ng Diyos pagka ganon. Kasi pag isang tao, although buhay ka physically, pero buhay na buhay ka spiritually, yan po yung isa sa mga isang tawag mo lang sa Diyos. Talagang hindi kanya pababayaan. Totoo po yung pangako niya dun sa Salmo 91. Totoo po yung pangako niya na ikay paaalalayan niya sa kanyang mga anghel. Totoo po yun. Kasi po, meron akong isang experience, yung nahulog po ako sa kanal. Ito pong experience ko na to, isang patutuo ko dito sa buhay ka sa spiritual. Ngayon, nung ako'y nahulog sa kanal kasi pinagawa ko yung aking sasakyan, ito pong sasakyan ko kasi pinalitan ng radiator, ano po. Ngayon, yung radiator ko, nung pinalitan, syempre po, dinala ko po yun sa auto shop. Pagdala ko po dun sa auto shop, ang ginawa po ng auto shop, yung pong aking kuruma, doon po sa may auto shop, meron pong kanal doon sa may gilid nila. Yung kanal na yon, nagdiretso po yung tubig nun sa Biwako Lake, sa lake po. Ngayon, yung kanal na yon, ang ginawa nila, nilagyan nila ng, kasi po, hindi naman, siguro mga 1 metro yata yun eh. Ano ba tawag dyan? Yung luwang. Pero yung haba niya, diretso po, naka-continuous po yun sa Biwako Lake. Pero, ang ginawa nila doon, sa auto shop, nilagyan nila ng 1 metro lang kasi po ang lawak, ano? Nilagyan nila ng bakal na malapad, na sapin. So, after po nalagyan nila ng sapin, ang ginawa nila doon, nilagyan na nila ng tambakan ng bakal, tambakan ng mga sirang gulong, tambakan ng mga kung ano-anong bakal, kung ano-anong tawag dyan, mga buhing, basta po yung mga parte ng kruma. Ngayon po, ang taas po nung kanal na yon, nasa mga siguro 2 tao o dalawa ng laki ko. 2 po ng taas ko. Ngayon, pagbalik ko po dun sa auto shop, kasi kinuha ko yung kukuhanin ko yung salamin ko, masyado po nilang nandun, masyadong nakadikit dun sa kanal. Ngayon, yung palang kanal na yon, bago kanal, meron pa po isyang kanal din ng tubig. Yung pag umuulan po, meron parang pinaka-kanal ng tubig, ano po. Ngayon po, yung kanal ng tubig na yon, ano pala yun, mayroon pala yun na takip, laging may takip. Pero that time, nung ako'y nagpunta doon, syempre, nag-aagaw na po ang alas 5 po yun, mag-aalas 6, nag-aagaw po ang dilim eh. Nung binuksan ko po yung kuruma ko, itong kuruma ko, hindi ko maabot yung salamin ko dun sa kabilang side. So, ang ginawa ko po, lumipat ako sa kabilang side. Yung palang kabilang side na yung, pag bumaba ka, yung palang kanal pinaka-kanal ng ulan po, may kanal pala yun ng medyo malalim ng kaunti lang. Sakto pong pagbukas ko doon, hindi ko po pansin yun eh, hindi kasi madilim eh, hindi pansinin nung time na yon. Ngayon po, pag akyat ko ng kruma, isang paa ko lang naman po yung inakyat ko at yung isa ay nakabitin yata, inabot ko yung salamin ko. Pag abot ko ng salamin ko, pagbaba ko ng isang paa ko, yung palang paa kong isa, nandun doon siya napababa sa may kanal. Ngayon, ang nangyari po sa paa ko,
pag baba ko, syempre natapak siya sa kanal na out of balance ako. Patalikod po, bumagsak ako dun sa tambakan na yon. Eh no choice na po ako nung maramdaman kong babagsak na ako, walang kapitan, wala pong kakapitan eh. Nung naramdaman ko po na babagsak na ako, no choice na ako talaga. Alam niyo po, sabi ko, Diyos Ama sa langit, Panginoong Hesus Kristo, Father God Jehovah. Sabi ko, Panginoong Jesus, bahala na po kayo sa akin. Sa akin po yata ang sabi ko o sa katawan ko. Wala na pong kaabog-abog, bumagsak na ako. Pero bago ko, kumbaga, nakahanging pa ako, pabagsak pa lang ako, tumawag na po ako sa Diyos Ama sa langit. Diyos Ama, sabi ko, sa pangalan ng Panginoong Jesus, bahala ka na po sa akin. Ngayon po, bumagsak na ako. Pagbagsak ko po, naramdaman ko yung bagsak ko. Puro bakal yung aking nabagsakan. Siyempre, patalikod ka po. Paganyan eh, paganyan. Ayan. Tapos, yung huling-huling bumagsak po sa akin, itong kanang kamay ko, ito. Pagbagsak ko po, siyempre, pabalentong din siyang ganun, pabaliktad din. Narinig ko po sa buto ko, gong, sabi nung buto ko, naku po. Sabi ko, napanako po ako, sabi ko, naku po. Kasi po, ang nangyari po sa buto ko, alam niyo po nangyari sa buto ko, nag-X na ganyan, ang buto ko nag-X, ganyan. Yung aking siko, nagkaganon. Tapos, nako. Nung dahan-dahan po akong tumayo. Kasi tumatawag ako, nakahiga akong ganyan, tinatawag yung may-ari ng auto shop, hindi ako naririnig. Tapos, walang nakakarinig. Tapos, ang nangyari po, walang nakakarinig sa akin kasi malayo yung opisina. Siguro mga ilang metro din yon, mga 3-4 na metro o 5 metro, yung layo ng kanal do sa opisina. Nako, no choice po ako. Ang kamay ko po, alam niyo po ba, nakaganyan yung kamay ko. Kasi hindi ko siya maidiretso kasi nga, nag-X pala yung aking kamay. Hindi ko pa alam na nag-X. Basta nakita ko lang na parang may bumukol sa siko ko. Tapos po, nako, sabi ko, Ama, sabi ko, kayo na po ang bahala, sabi ko. Hindi ko nga po alam kung paano ako nakaakyat eh. Talaga pong milagro, kahit po yung may auto shop, sinabi, milagro. Tapos, kinuwento ko naman sa kanila eh, kung bakit may milagro. Tapos po, nung idinala na ako sa, sabi po nila, gusto ko daw bang sumakay ng QQ siya. Naka, ayoko, sabi ko. Kasi one time, naghatid na ako ng kakilala. Ako lang ang nakasama sa emergency car. Nung pong ako na, sabi ko, ay, wag na po. Sabi ko, ganun, hatid nyo na lang ako ng Tapos sinatid po ako sa General Hospital dito sa malapit sa amin. Tapos, naku, sabi ko po sa'yo, kada galaw ng kuruma, talaga pong humihiyaw ako pagdating ko nga po sa ospital. Luha, sipon, laway, lahat. Talagang, naku, pasensya na po kung may kumakain. So, sobra pong sakit. Talaga. Pero po, katulad nung sinabi ko dati, binigyan na po pala ako ng sign ng banal na spirito, ng anghel. Hindi ko lang po time na alam noon yung pagkilos ng banal na spirito at yung mga sign na ginagawa ng mga angel ng Diyos. Kasi tunay pong binabantayan ng angel ng Diyos ang mga lingkod niya. Ngayon, yung sinabi ko po na yung 7 kruma, basta yung unang-unang kruma na tumatakbo, papunta ako doon, unang-unang kruma po, doon sa may underpass, basta bigla na lang siyang huminto. Pag hinto niya, ako po yung 7 kruma. Sabi ko po sa inyo, may mga 30 minutes yata. Hindi gumagalaw yung kruma na yun, kahit yung may-ari hindi niya alam bakit hindi gumagalaw. So, alam niyo po ba, isa pa ako sa tumawag sa pulis para lang mahawi yun.
para tulungan. Ngayon, hindi ko po alam na yung pala ay sign na sa akin. Dapat pala hindi na ako tumuloy. Kasi kung hindi po ako tumuloy, kung alam ko pa yung mga sign at saka pahiwatig ng banal na spirito at ng anghel ng Diyos, kung hindi pala, kung matatag na yung aking pakiramdam, yung sense ba, hindi pala sana dapat nangyari yon. Dapat po pala ikinancel ko na yung lakad ko. Kasi kung ikinancel ko yon, wala pong aksidenteng nangyari. Kaya naman, naintindihan ko na rin po after nun. Tsaka, ang milagro pa pong nangyari, yung pa nga pong sabi ko sa inyo, nung pagdating namin sa ospital, 4 na doktor ang nagbalik ng buto ko. Tapos, in-injectionan muna ng 4 na injection ng pampamanhid. Tapos nung manhid na, sabi sa akin, okay ka na ba? Tapos nung sabi ko, okay na po, manhid na. Habang nakatutok po yung camera, yung rentgen ba, dun sa ano ko, 4 po silang doktor na nagbalik nung aking buto. Alam nyo po, sabi ko sa inyo, yung sigaw ko na yon, tapos yung gong na narinig ko rin nung ibinalik nila yung buto ko. Tapos, sabi po nung anak ko sa akin, Mami, alam mo yung boses mo, dinig ang layo ng narating. Ay totoo po, sa sobrang talagang yung hiyaw ko, hindi ko na alam kung gaano kalayo ang narating nung ibinabalik yung buto ko. Tapos naalala ko po yung pag-stop sa akin ng anghel na hindi ko naman siya na malayan, hindi naging understood sa akin yon, ganun po. So, ang nangyari pa po nung nandun ako dun sa ospital, halos lahat sila tinatanong ako, ano ba, wala ka bang nararamdaman, wala bang masakit, sigurado ka bang wala ka ng sugat sa katawan, okay ka lang? Ako naman po, takang-taka kung bakit sila, nung ibabalik pa lang, marami na silang tanong kung ba't ganun ang tanong nila hanggang sa matapos, ganun pa rin ang tanong nila. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, bakit kaya ganun ang tanong nila kung wala ba ako nararamdaman pang iba sa katawan ko, ganyan. Alam niyo po, nalaman ko lang kung bakit. Kasi po, butas pala yung damit ko. Butas. Kumbaga, kitang-kita yung pagkakatusok. Nasira pa nga. May sira pa. Kasi kaya ko lang po nalaman, nung nasa bahay na ako, nakauwi na ako ng bahay, maglilinis na ako ng katawan ko, mag-aano na ako, nakita ko po yung damit ko sa likod. May tusok po siya, may butas. May punit pa nga, may punit pa siya na pa-L pa nga pa-L pa yung punit Tapos yung tusok niya. Ngayon, kaya po pala sila nagtatanong, iniisip nila na baka meron ako lang akong di nararamdaman na natusok mo sa likod, ganyan. Ayun, naintindihan ko po na kaya pala sila ganun kaalala kung ano pa ba yung nararamdaman ko. Kaya yun po yung isang talagang napakalaking pasasalamat ko sa Diyos na yung pagkakahulog ko talaga po na binigyan nila yung alam ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tapos yung tusok na yon na wala naman akong tusok, wala naman akong sugat sa likod, basta yung braso ko lang po na narinig ko na na tumunog, yung pagkaka-disalign ng aking dislocate ng aking buto, yun lang. Tapos kaya po ako, sabi ko nga sa inyo, talaga pong yung asawa ko tsaka yung anak ko, tinignan po nila yung pinaghulugan ko tinatanong po ako kung paano ako nakaakyat sabi ko, ewan ko, basta ang alam ko lang, tumayo ako. Pagtayo ako, sabi ko, umakyat ako. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ako nakaakyat, ganon. Kaya po, yun yung isa sa sinasabi ko sa inyo. Kaya ko po naibigay na sharing yan. Yan po yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo na kapag tayo talagang
talagang nagmahal sa Diyos, sumunod sa Diyos, bagamat mahirap talaga dahil narito po ang kaaway sa mundo eh. Dahil itinapon na nga dito ang mga kampo ni Satanas at saka si Satanas. Ngayon, tunay po na yung sinabi ng Diyos na nandun po sa Salmo 91 na hindi kanya pababayaan. Yon, buhay na buhay po ang sinabi ng Diyos, buhay na buhay ang kanyang salita. Ayan po ang isang example ko na patutuo ko sa inyo yan, ha. Ngayon po, i-continuous ko na, ibabasahin ko. Ano po? Sana po meron kayong nakita kung paano kumilos ang buhay na Diyos. Ayan po, narito na po ako dito sa ngunit ang namumuhay at sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. O ayan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. O ayan. Maliwanag po. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Naku, gusto nyo ba yun? Aba, mas masakit pa po yun sa napakasakit, Kuya Eddie. Kaya, sikapin po natin at napakasarap na ang Diyos ay minamahal tayo. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. O, di po ba maliwanag? Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. O ayun. Maliwanag pong narinig natin, ano? Pag tayo'y patay sa espiritual, buhay nga tayo sa laman, patay din yun. Ngayon, pero kung buhay tayo sa espiritual, ano po? Nakay Kristo na tayo. Tunay na nakay Kristo na po tayo sa ating Panginoong Hesus. Ayan Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan, hindi sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. O, di po ba ang liwanag? Sige po. Basta po kayo, pagka kayo nag-aaral o sumasamba, pakinggan nyo po, hanapin nyo po yung mga aral na ganito. Malalaman nyo po kung talagang ang nagtuturo sa inyo ay mga alagad ng Diyos. Kasi po, ang alagad ng Diyos, ang alipin ng Diyos, ang manggagawa ng Diyos, ang mga instrumento ng Diyos ay sinasabi ang kung ano ang katotohanan ng Diyos. Ayan po. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. O di ba maliwanag? Mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman.
sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. O ayun. Ang paraan po, buhayin natin yung espiritu natin. Kasi sa bawat tagasunod ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, binibigyan na nagpapadala ang Diyos ng espiritu pang tulong sa atin. At ayon din po sa Panginoong Hesus, yun ay pinangako ng Panginoong Hesus sa atin yun. Pinangako po sa atin yun. Kaya, kailangan natin na alamin, pakiramdaman. Malalaman po natin yan kapag tayo ay nagsisikap mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at tayo'y kumakain palagi ng salita ng Diyos para tayo ay makapamuhay ng ayon sa Espiritu. Ayan po. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng isang laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Oy, praise God. Glory to God. Yan, narinig niyo po yan, ha? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. O, kaya po, ngayon nyo masasabi, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Noon po yun, nung hindi pa nagkakasala ang mundo. Ngayon, kung nalaman natin ng Panginoong Hesukristo ay tumubos ng kasalanan natin, tinanggap natin siya at namuhay tayo sa aral ng Panginoong Hesukristo, ayan, mapapabilang tayo bilang anak ng Diyos. Ayan po, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak ng Diyos, pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ayun. Kaya po, may karapatan lamang po ang tumatawag ng Ama ko, sa Diyos, Amang nasa langit, sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya kung tayo hindi sumusunod sa Kanya, di tayo namumuhay ayon sa ating Diyos Ama sa langit, hindi na tayo sumusunod o namumuhay sa mga inaral ng Panginoong Hesukristo, kahit po kayo tumawag ng Ama, Ama ko, hindi kayo maririnig ng Diyos. Yan lamang po. Kaya, nakakalungkot po kapag kaganon, ano po? Pero, meron naman pong paraan, di ba? Di ba nga sabi ng Panginoong Hesukristo, repent and seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. O, yun po ang paraan. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ay, salamat po, Ama. Ayan po, ang binasa ko po ngayon ay hanggang 8 at magtatapos po ang 1 oras, kaya ito po, ang susunod ko pong babasahin for continuation ay ang kaluwalhatiang
sa atin. Dahil po na ibigay ko na yung ipinakita po ng banal na espiritu na basahin ko na Roma 8:8. Roma chapter 8 verse 8. Pero po, binasa ko po sa inyong yung kabuuan. Kasi ayoko naman pong bumasa lang ng kapraso na halimbawa po, yung kung 8:8 yung pinahiwatig sa akin, nakalagay po dito sa 8:8, Roma 8:8, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Para naman po kung mas maliwanag, binasa ko po sa inyong lahat. Kaya, ngayon po, natapos ko po hanggang Roma 8 verse 1 hanggang hanggang 17. Binasa ko po. Roma chapter 8 verse 1 to 17. Para po mas maliwanag sa inyo. Kaya, ito pong kasunod na babasahin ko sa susunod, 1 oras po. Ayan, nasa 56 na po tayo eh. Ngayon, susunod pong basang ibibigay ko sa inyo ay itong ang kaluwalhatiang sa atin. Yan. Bibigyan ko po kayo ng introduction dito. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing na ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ayan. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Yan. Yan po. Ang ganda rin itong kasunod. Kaya, gayon man, may pag-asa pa sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabuktutan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ayan. So, palalayain sa kabuktutan. Ano ba yung kabuktutan? Ito po yung kawalang hiya ng kaaway na si Satanas. Yung inaalipin niya yung mga tao. Yung tao, nililinglan niya mga puso ng tao. Sige, magpayaman ka pa ng magpayaman, magpaasenso ka ng magpaasenso. Kaya ang mga tao, nakakalimot na sa Diyos, sa tunay na batas ng Diyos, yumaman lang, magnanakaw, kahit maraming masaktan, kahit maraming maghirap. Di po ba? Sige, hindi na po ako magbabanggit ng kayo na ang mag-isip. Kaya po ito, yun po introduction na binasa ko. Kaya sa susunod po, ito po ang babasahin natin. Ngayon, lalagyan ko po siya ng aking tanda para alam ko ang binasa ko. Ayan po. Lagyan ko po siya ng tanda para ilalagay ko mismo yung letra ng salita ng ating Diyos. Ayan po. Yan. Yan po. Katunayan na ito'y salita ng Diyos. Ayan po. Salamat po sa Diyos, sa ating Ama sa Langit. Nabasa ko sa inyo, nagawa ko yung inudyok sa akin, at ako naman po yung nagpapasalamat sa mga nakapakinig, at dalangin ko po na lahat ay maipaunawa sa atin ng ating banal na espiritu.
maipaunawa po sa inyo at ating masunod sa ating buhay. Kaya po mga kaibigan, maraming salamat po at sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po, tayo po ay magkasama-sama. God bless po at sumainyo po ang kapayapaan ng Diyos, biyaya at ang tagumpay na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Muli po, Shalom mga kaibigan. Bye bye. I love you all. God bless you.